kayo ay maging responsableng ina rin. Sana maintindihan niyo po na kung hindi man niyo makita yung anak niyo na ibinigay niyo sa inyong pangalawang kinakasama, ay mapabuti naman po si Rodel sa inyong mga kamay bilang isang ina. Yun lang po. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny. Parang naluha ka ngayon, Aling Ana. Siguro naalala mo yung anak mong wala sa iyong piling ngayon. Totoo, naunawaan kita kung bakit mo binalikan si Rodel at kinuha mo ng walang paalam kay Luz. Dahil hindi mo talaga matitiis ang iyong mga anak. Nasa kamay mo ang tungkulin at responsibilidad upang hubugin si Rodel ayon sa ating Panginoon. Kaya ang unang obligasyon mo bilang libangan sa buhay mo, hindi na yung pagbibinggo o pagbibisyo. At ikaw naman, Los, ituring mo na lang na isang bunga o prutas ng mabuting gawa ang pag-aaruga mo at pagpapalaki mo kay Rodel sa isang taon na nasa iyo. Dahil po ang taong gumagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, ibabalik ng Panginoon yun, siksik, liglig at pag-uumapaw pa. Marami pong salamat, Reverend Sunny Merida. Ate Ana, ang sa amin po, hindi namin kayo hinuhusgahan sa pagiging ina ninyo. Bagkus po, itong naging problema ninyo, sana po ay naliwanagan kayo habang may oras pa na pwede pa hong ayusin ang mga oras at panahon na hindi po ninyo nakasama si Rodel. At nasabi na rin nga po ni attorney na ang napagkasunduan ay bayaran po yung 2,000 na sinasabing nagastos ni Ate Luz sa pag-uuspital nung panahon na nagkasakit si Rodel. Kaya po ba ninyong hulug-hulugan yun? Oo, linggo-linggo hulugan ko sa kanya. Nang magkano po para malinaw? Kahit magkano, kung magkano na iabot ko. Sana po, paalala lang din. Meron po sana kayong notebook, ilalagay nyo doon yung halaga ng ibinigay nyo. Ilagay nyo rin po ang petsa. Papirmahan ninyo kay Luz kung natanggap niya ang pera. Ate Luz, maraming salamat sa ginawa mong pag-alaga kay Rodel sa 1 taon. Ang tanong ko na lamang ay kaya pa bang mabalik ang pagkakaibigan ninyong dalawa? Putulin na lang po namin pagkakaibigan namin na dalawa. Ayaw po. Nagpapasalamat ako sa pag-aalaga niya. Pero sabi mo, ba't ako hingin tawad? Salamat na lang sa pag-aalaga niya sa anak ko. Aling Imelda, meron po kayong sinasabi na payo? Sa akin, tama na magbati na sila para matapos. Oo. Kayo po, Aling Rebecca. Okay lang sa akin. Total, dati naman sila magkaibigan. Maganda nga yun eh. Nagpapasalamat din naman kasi Ate Luz, si Ate Ana, sa ginawa mong pagtulong talaga sa kanyang anak. At bigyan din natin ng pagkakataon si Ate Ana na ayusin ang kanyang buhay kasama si Rodel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amina na po tayo mga kapatid, ano nga ba ang ating natutunan sa ating pong issue na naman ngayong araw na ito? Masakit man pakinggan pero hindi po lahat ay mapalad na nagkaroon ng anak at maging isang ina. Masaya po ang maging isang ina, wala pong katumbas ang kaligayahan dahil alam mong may rason ka para mabuhay sa mundo. Hindi kayang pantayan ng ninuman ang sakripisyong dinaranas ng isang ina sa kagustuhang mapabuti ang kalagayan ng kanyang supling. Anumang bagay, gagawin para lamang maipadama ang tunay na pagmamahal na walang katumbas. Mahirap po maging isang ina dahil kailangan mong isakripisyo ang sarili mo, ang oras mo, at minsan kailangan mong isuko ang lahat-lahat para mapagtuunan mo ng pansin ang mga anak mo. At kung minsan, kailangang ipagpalit mo ang sarili mong kalayaan kapalit ng pagtataguyod sa maayos na buhay ng anak mo. Kaya sana po
ay pahalagahan natin ang tungkulin po natin bilang ina sa ating pong mga anak dahil tayo po ang huhubog sa kanila at kung papaano po sila maging isang mabuting tao. Maraming salamat po at sinamahan niyo na naman kami ng isang oras sa aming pong programa. Thank you din syempre sa aking co-host na si Hansel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong pinakamamahal na trio, Tagapayo, ang mga naging sausawero at sausawera po natin sa studio. Siyempre, higit sa lahat sa ating pong bisitang nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento ng buhay. Thank you rin po sa pagsama nyo sa amin ngayong umaga, mga kapatid. Anumang problema po ang gumugulo sa inyo, ilapit nyo lamang po yan dito sa amin at handa po kaming pakinggan at tulungan po kayo. Muli, ako po ang inyong pambansang kapitan, ang inyong Chang Ami. Laging nagpapaalala, ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Isang kinakasama ng iba ang kinalantari. Inakit mo si Richard. Parang gano'n na nga po. Ano na-accomplish mo? Okay naman po. Gusto ko rin po naman matikman si Richard eh. At isang kinakapatid ng kinakasama ang niyari. Bakit? Ano bang kasalanan mo kay Richard? Malaki po. Ilang beses na may nangyari sa inyo ni Emerson? 5 po. Sino daw kaya ang tunay na malandi? Sa sarili mo, hindi ka naawa? Makisawsaw na sa Face to Face. Ngayong Lunes, bago ang balitang tapat sa tanghaling waging-wagi ng TV5.